Nakasimangot na nakaharap si Calix sa malaking salamin sa banyo. Katatapos lang niyang maligo, his hair still dripping. How dare she? Naalala niyang sinabi ni Desra na hindi siya kagagalingang humalik. Unbelievable. That was bullshit. He kissed millions of women and dared to underestimate his expertise? How stupid. He caressed his lips without even realizing it. How dare his maid say that? And that was worse was he liked the taste of Desra's sweet lips. It was candid, very fine. Padabog niyang kinuhang cellphone niya na nakalagay sa counter and he started googling how to be a good kisser, how to be expert in kissing, how to be pro in kiss. Calix! Umalingaw ang malakas niyang mura sa loob ng banyo na mapagtanto niya ang ginawa. The more he's with his maid, the more he becomes an idiot. Kailangan niya na magpa-check up baka may topak ng utak niya. Araw ng Miyerkules, hapon na akong sumaglit sa kondo na Senyorito Calix dahil maagang klasiko. Suot pa ang uniforme, bumaba ako ng taxi. Kailangan ko pa mag-taxi dahil pribadong condominium na pag-aari ng amo ko. Napangiwi akong inabot kay manong driver ang 150. Halos di ko mabitawan eh. Sobrang nanghihinayang ako sa pera ko. 3 ulam na ang pwede kong mabili sa kalendarya. Ano ba, Ining? Ibibigay mo ba ang pera o hindi? Baka mapunit to. Si Manong nakataas ang kilay. Mahigpit na kahawak sa 150 ang inabot ko. Napahugot ako ng malalim na hininga. Eto na po, Manong. Baka sa mukha akong panghinayang. 149 nga kasi ang charge ng taxi. Sobrang mahal na. Makalipas na ilang saglit, hindi binigay ng driver ang sukling piso kaya't siningil ko talaga. Ang kuripot. Tura nito bago ko iniwan sa gilid ng kalsada. Aba, sobrang hirap ng panahon ngayon, maski piso, hirap akong ipamigay. Parang naubusan ako ng dugo at biglang nanghinang tuhod dahil sa 115 pamasaheng nasayang ko. Ibig ko na lang magmukmok. Laglag ang balikat, nagtuloy-tuloy ako sa loob ng kondo. Nalulula pa rin ako sa elevator pero di na masyadot nakayanan kong makarating ang itaas na hindi ginulong sikmura ko. Tahimik ako pumasok sa loob. Lahat ng ilaw nakabukas pa rin. Tahimik ang buong kondo, sigurado ako nasa trabaho pa si Senyorito Calix. Mabilisan kong hinubad ang aking uniforme, tsaka nagpalit ng casual na jeans at t-shirt na baon ko upang makagalaw ako na maayos sa paglilinis. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at nagsimula na ako maglinis sa kusina, sa sala. Pinavacuum ko ang mahabang upuan at ang carpeted na sahig. Pinunasan ng mga bintana at mga kasangkapan. Nahagip ng paningin ko ang isang picture frame na nakapatong sa maliit na mesa. Sinuyod ko yun ng tingin, larawan ng isang pamilya. Sigurado akong mga magulang at kapatid na senyorito ang nasa larawan. Maliit pa sa senyorito. Calix sa naturang litrato. Tansya ko na sa 9 na taon pa ito. Kandong-kandong ito ng isang cute na batang babae na nasa 5 taong gulang. Tapos nakatayo sa likod nila ang isang medyo nasa late 30s na babae at lalaki. Sigurado akong umama at papa ito na senyorito. Nakatuon ang paningin ko doon sa larawan. Di ko mapigilang malungkot. Nag-iisa na lang sa senyorito Calix sa buhay. Wala pa ring asawa. Kahit masamang ugali at bugnutin, nakakaawa pa rin. Nanibughong pinagpatuloy ko ang ginagawa. Makalipas ang halos 1.5 oras ay doon sa guest room ako naglilinis hanggang sa natapos ko. Ang panghuli ang silid na senyorito. Kailangan ko pa rin ilagay sa laundry ang labahin nito. Bit-bit ang bagong labang bedsheet at comforter, nagtungo ko na silid na senyorito Calix nang may narinig akong ingay. Hindi ko ininda ngunit muli yung umalingaw-ngaw. Ang ingay na nanggaling sa loob ng silid. Biglang sumikdo ang kaba sa dibdib ko. Baka ko anong kahindik-hindik ang bubungad sa akin sa loob o baka guni-guni ko lamang. Naiiling na pinagpatuloy ko ang akmang pagbihit ng doorknob, ngunit muli na naman akong nakarinig ng kung anong ingay. Imposible naman na may kasama ako sa kondo. Sigurado naman ako nasa opisinang amo ko. Umatras ako nagdadalawang isip kung papasok ba ako sa loob ng silid. Ngunit muli na namang pumainan lang ang ingay. Mahinang ungol. Kinakabahan na ako. Napasilap ako sa wall clock na nakabitin sa pader. 6:00 pa lamang ng gabi. Paano kung nandyan sa senyorita sa loob? Imposible. Ayokong mga has na pumasok at baka kung ano pang abutan ko. Baka pang amo ko na nagkataon na may babae sa loob. Ngunit paano kung delikado na nga ang lagay nito? Di ko na alam saan ko pa ilalagay ang isiping iyon. Anak ng... Muli na namang pumainan lang ingay ngunit ungol na tila ba nahihirapan. Biglang nawala ako sa sarili sa tindi ng pag-aalala. Wala sa oras na bitawan kong bitbit at walang pag-aalilang at binuksan ng pinto.
Laking pasalamat ko, Tita Kalak. Doon din bumungad sa paningin ko sa Senyorito Calix. Nakahiga sa kama. Umuungol na animo nahihirapan huminga. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko ng sandaling iyon. Natakot ako, sobrang takot. Tinakbo ko ang kinaroroonan nito. Nanginginig ang kalamnan kong nilapitan to. Senyorito? Tinapik ko ang balikat nito, ngunit wala akong nakuhang sagot. Patuloy lang tong umuungol at tila ba nahihirapan. Kinakabuhang muli ako nitong tinapik, ngunit ganoon pa rin. Napapaawis ang noo ko rito. Senyorito Calix? Wala pa rin akong nakuhang sagot. Di ko rin naman alam ang gagawin ko. Sobrang nilamon na ako ng kamalayan ng takot. Takot ako, sobrang takot. Takot ako na mawala ito. Muli, nagtangka akong gisingin to. Paula, I'm sorry. Ungol ito at nanatili na nakapikit. Paula? Bigkas nito ng pangalan. Senyorito, nakanginig na ako. Gumagaralgal ng boses ko dahil sa pinipigilang hikbi. Subalit ganun pa rin at umungo lamang ito. Kaya't sa sobrang takot ko nawala ako sa sarili. Senyorito, pilit kong sinusuntok ang dibdib nito. Umungo lamang to kaya't inampas kong muli ang dibdib nito. Senyorito, pakiusap, gumising ka? Tuluyan ko nang pinakawala ng luha ko dahil sobrang takot. Ano naman ang mangyayari dito'y wala akong ideya. Humahagulhol kong niyugyug ito. Pakiusap po, gumising ka na, senyorito. Isang malakas sa sapak sa dibdib ang binigay ko sa kanya at ginawa ko bago to muling nagmulan. Paula! Bigkas pa nito sa isang pangalan. Mahigpit to nakahawak sa magkabila kong pulsuhan. Sobrang layo na ng paningin nito na hindi ko abot. Tila ba tumagos sa katawan ko? Senyorito! Anas kong sumisinghot. Nang marinig nito ang boses ko, kumarap ito at saka tumama ang paningin sa akin. Sinuhid pa nito ang aking mukha. Desra? Bigkas nito nang makilala ko. Senyorito! Mas lalo ko nagngangawa nang marinig ko pa ang pagbigkas nito sa pangalan ko. Senyorito, natatakot po ako. Gumagaralgal ang boses kong saad. Hindi ako nagdalawang isip. Biglaan na ako nitong niyakap mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Huwag yun naman akong takutin ng ganon, senyorito. Umiiyak pa rin ako. Did I scare you that much, ha? Banayin nitong saad na nanatiling nakahinga, ngunit dama kong tinapik-tapik nitong likod ko. Opo, kahit na nga babugnutin ka minsan, ayoko pa rin mamatay ka. Narinig kong mahina nitong tawa dahil sa sinabi ko. You are really stupid, Desra. Sabi nitong hinagod-hagod pa rin ang likod ko. Oo na, tanga na po ako. Pero kahit na ganon, ayoko pa rin mamatay ka. Why? Am I important to you? Importante. Sobrang importante. Turan kong nagpabitaw sa yakap at saka tinitigan ito. Ngumiti ito. Maliit ng ngiti, tas inabot nito ang buhok ko at hinawi pasokbet sa tenga ko. Very important. Opo. Kasi sino na magpapasweldo sa akin pag namatay ka? Pinahid ko ang basang pisngi. Ngumiti na mapaklas si Senyorito Calix sa narinig. Tapos dinala nito ang daliri sa noo ko at saka pinalintik na naman. Kahit kailan ang tanga mo talaga. Senyorita, wag mo po akong takutin ng ganon. Sobrang nag-alala po ako. Bumangon to mula sa pagkakahiga sa kama. It was a nightmare, Desra. A very bad nightmare. Si Senyorito Calix na sumeryoso ang mukha. Don't worry, I am now fine. Dagdag pa nito. Sure ka po? Umungon lamang ito bilang sagot bago binaling ang paningin sa kabilang ibayo. May nakakapagpabagabag po ba sa'yo, senyorito? I am okay, senyorito. Nandito po ako. Kahit na maid lang po, ang pandamak po ako. Nakanda po ako makinig sa'yo. Nagulat ako sa pahayag ko. Saglit pa'y ngumiti ito. Ngunit ngiti na humabot hanggang sa mata. Desra, thank you. Sa unang pagkakataon, nagpasalamat sa akin ang amo ko. Tuloy, nangislap ang mata ko sa tuwa. Dahil iniiwas ko ang paningin dito, nagpaalam ako upang ikuha ito ng tubig. Sakto pagbalik ko, nakahiga na ulit to sa kama. Natutulog. Kinakabahan ulit ako. Tarantang nilapag ko ang baso sa bedside table at nilapitan sa Senyorito Calix. Senyorito, baka sa boses ko ang takot. Umungol itong nakapikit. I am still alive, stupid. I am just tired. Sobrang lalim ng boses at talatang nag-aapoy ito ng lagnat. Sigurado hindi ito nakapasok sa trabaho at buong araw na nasa kama. Tarantang tumayo ako para kumuha ng gamot, ngunit hinagip na senyoritong palad ko.
Don't leave. Tipid nitong utos. Dama ang mainit na enerhiya sa palad ko. Hindi po ako aalis, senyorito. Ikukuha lamang kita ng gamot. Bumalik akong dala ang paracetamol at ang basang bimpo. Nagpaalam ako kay inay na kay senyorito Calix ako magpapalipas ng gabi. Sinabi ko kay inay ang dahilan. Sa inaasahan nag-aalala si inay at sinisisi ang sarili. Baka kasi nabinat sa senyorito Calix sa paglalako kahapon. Di kinaya ng katawan at nilagnat. Di na ako montra si inay at tinayaan akong manatili sa kondo ng amo. Maingat kong inalalayan sa senyorito Calix para makainom ng gamot. Pinunasan ko ang braso at noo ng basang bimpo. Hinintay kong humupa ang lagnat nito. Desra? Sa senyorito na madama ang pagdampi ng bimpo. Hinagip nito ang pulsuhan ko. Senyorito, magpahinga po kayo, ha? Saad kong patuloy dinampi-dampi ang basang tuwalya. Please stay, Desra. Anas nito at nanatiling nakapikit. Hindi kita iiwan, senyorito. Dito lang ako, huwag kang mag-alala. Umungol ito. Nakita ko ang malit nitong ngiti kahit nakapikit. Di na to muling nagsalita at saka muling nakatulog. Nagising si Calix mula sa mahabang pagkakatulog. Daman niyang may palad na nakasakop sa kanyang palad. Isang ngiti ang pinakawala ng binata na makita si Desra nakatalokbong sa gilid ng kama habang hawak-hawak ang palad niya. She stayed after all. Maingat niyang kinalag ang palad nito at saka siya bumangon. Mahimbing na natutulog ang dalaga. Di man lang to nagising nang gumalaw ang kinahihigaan niya. Maingat niyang pinangko ang dalaga at saka nilapag sa ibabaw ng kama at kinumutan. She's still sleeping like a baby. She must be exhausted from staying awake all night. Pinagsawa ni Calix sa mga matang sinuyod ang magandang mukha ng maid niya. Habang tumatagal lalo na-attach na siya dito. Di man niya aminin ngunit hinahanap-hanap na niyang presensya ng dalaga. May magandang katangian ng dalaga na nagpapahanga siya. Simple lang to at mababaw ang kaligayahan. However, she never fails to surprise him. She never failed to flutter his heart. She becomes somewhat important to him. Inihanda ng binatang sarili upang pumasok na sa opisina. Bago siya umalis, sinilip muna niya si Desra sa loob ng silid. Ngunit di napigilan ng binatang pumasok sa loob. Saka maling pinagsawang mata sa kabuuan ng dalaga. He leaned forward and brushed the lips to her forehead. Thank you. Bulong niya sa hangin at iniwan ng dalagang hapong-hapo. Nagising akong sobrang sarap ng tulog ko sa tanang buhay ko. Yan pala hindi ako matigas na papag kundi sa malambot na kama na senyorito Calix na katulog. Otomatikong bumangon ako mula sa pagkakahiga sa kama. Tinikwas ang kumot na nakabalabal sa katawan ko. Dari kong nilakbay ang mata sa paligid ngunit wala na doon sa senyorito Calix. Senyorito? Maras akong bumaba sa kama. Tinakbo ko ang pintuan at hinanap ko ito ngunit sawi ako na makita si senyorito Calix. Sumaglit ako sa kusina at doon may nakita akong pagkain sa ibabaw ng mesa. Egg, bacon, hotdog at tinapay. May nakadikit na note doon. Eat before you leave. Calix. Napangiti akong binabasa ang sulat. Sa unang pagkakataon nilagyan nito ng pangalan ng note. Di rin nakaligtas sa paningin ko ang magandang sulat kamay nito. Senyorito? Alas kong di mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Sakto rin tumunog ang cellphone ko kaya tinukot ko yun sa bulsa. Tumambad sa paningin ko ang mensahe ng amo ko. Tangang amo. Are you awake, stupid? Ako. Oo. Tangang amo. Kumain ka bago umalis. Ako. Salamat po. Tangang amo. It's not that I'm worried. Tira ko na ang nasa mesa. Kainin mo bago ka umalis. Napasimangot pa ako sa huling chat nito. Ako. Oo na. Kakain na po. Tangang amo. Good. Napaka-denial talaga ng isang to. Napaismit tuloy akong sinimulang isubo ang pagkaing tira nito. Thank you and come again? Paalam ng kahera nang lumabas na ako mula sa isang maliit na department store. Bumili ako doon ng panty dahil wala nga akong bihis kagabi pa. Kahit mahirap lang kami, malinis naman ako sa katawan. Tagaktak na naman ang 500 ko eh. Nakakapanghinayang talaga. Bumalik ako sa kondo ng amo ko at saka naligot nagbihis. Inulit ko ang uniforme ko at nag-spray ng sobra-sobrang kulon at nilisan na ang kondo ng amo. Sinagad ko ng takbo ang gate ng school namin dahil ilang minuto na lang malilate na ako sa unang subject ko. Habang patakbo kong binabaybay ang pasilyo napansin ko nagkakagulo ang mga estudyante sa malawak na espasyo ng campus. Di ko maiwasang maintriga. Nilinga ko ang leeg. Pansin kong nagtititili ang mga kababayang estudyante sa paligid. Joaquin! Umigting ang tega ko na marinig ang tili ni Ella na kabilang sa tourism department. Joaquin!
Bumungad sa paningin ko si Mr. Joaquin Lee, ang sikat na celebrity anak ng may-ari ng paaralan pinapasukan ko. Nanlaki tuloy ang mata ko na maalala ko kung sinong tinitilian ng mga kababaihan. Ang lalaki na kilala ko nung Lunes sa pagtitipon na pinagdalhan ni senyorita sa akin. Ngumingiti at kumakaway to sa mga fans. Saglit pa'y naglakad to patungo sa malaking gusali ng campus. Hindi ko masisisi ang mga kababaihan na magtitili dahil gwapo naman talaga ang lalaki. Pati rin naman ako humahanga sa kagapuhang taglay nito. Asan ka? Pagwapo, sikat, mayaman, full package na girl. Akma akong uling ihahakbang ang paa na magtamang paningin namin ni Mr. Joaquin. Tumitig to sa akin mula sa di kalayuan na parang pilit na inaalala. Dali ako nagbawi ng titig at baka maalala pa ako ng lalaki mahirap na. Walang sabi-sabi tumalikod ako. Hey! Pigil ng lalaki sa likuran. Napatikom ko ang labi. Imposible namang maalala ko ng lalaki. Wala akong makeup ngayon at saka sobrang layo na itsura ko noon sa pagtitipon. Di ko to pinansin at nagdire-diretso ako naglakad. Halos nilipad ko ang pasilong lakad takbo. Hey! Si Mr. Joaquin na nagmamatigas at hinabol talaga ako. Diyos por santo. Ayokong madadawit sa lalaki at baka pagtatagain pa ako ng mga fans nito. Mahirap na. Kumaripas ako ng lakad na tila ba isang kidlat. Ngunit masigit na malalaki ang hakbang ni Mr. Joaquin. Namalayan ko na lang hinarangan ako nito sa harapan. Hey! Bulalas nito nang maabutan ako. Dali akong yumuko at kinubli ang mukha ko sa dala kong libro. Todo kagat kong labi. Hey! Saan itong dumungaw talaga sa gilid ng aklat na hawak ko? Gusto kong mangisay. Bumungad sa akin ang gwapong mukha nito. Hey, I'm talking to you? Sabi pa nito na sinabayan na malapad ng ngiti. Po? Ako po? Maang natanong ko at tinuro ang sarili. Yes, I know you. Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi kita kilala. Pagsasinungaling kong lumihes at nalampasan to. Sobrang laki ng hakbang ko para makaiwas lang sa lalaki. Desra! Tawag nito sa likuran ko. Tuloy sa sobrang gulat di ko napansin ang basuhan sa unahan. Nabangga ko yun at sumemplang ako nang di sinasadya. Anak ng, pag minamalas ka nga naman. Dinig ko nagtawanan na ibang estudyante na naksaksi sa kamalasan ko. Ang saklap na nadiin ang tuhod ko sa semento. Gusto ko nilang mangisay sa sahig at umiyak. Lintik na buhay. Hiyang-hiya ako at gusto ko nilang manigas doon buong araw. Are you avoiding me? Si Joaquin na lumapit at tinulungan akong makatayo. Pinulot din ito ang dalang libro kung tumilapon. Bakit naman hindi kita iiwasan? Hindi nga kita kilala. Dahilan kong nakangawid dahil nasugatan ng tuhod.